kadonatics, after ng peace rally ng INC, alam niyo ano nangyari? Kinontra, nag-rally din ang mga satanas. Tingnan mo, kung may peace, ang opposite niyan is destruction. Ngayon, nag-rally din sila. Destruction rally. At ang sabi nila is for the good of the nation. Anong nation din pag sampalin ko yung mga mukha nyo? Ang matindi pa dito, sa Catholic Cathedral, ang venue. Sinamahan pa ng 10 pare. Nakakahiya talaga ang mga pare sa Pinas. Of course, pinamunuan ni Laila Dilimao Junel. Nako, grabe, nakakaya talaga ang Pinas. Especially itong mga paring to. Buti na lang yung pare sa Pagadian City. He wants a rally for peace. Pero ito, gusto na distraction. After ng INC peace rally, may na-pissed ang mga satanas. Of course, ang kabutihan talaga, hindi yan pwedeng mahalo sa kasamaan. Anyway, before that, panoorin muna natin yung pagkatambalos-los ni Tamba. Nasira pa yung flag control natin. Pinangga ng parko. Kaya lahat ng bayan ay nasa gitna. Paano di masira ang flood control? Ayun ba? Grabe kakain ng pera. Ito. Nagmukbang. Nagmukbang. Buti na lang may Tamba din, no? Nakakawala ng stress minsan. Nagbukbang. Grabe. Pati coins. Ay, ako. AMP lang malakas. Ganda ng kanta, oh. Alright, mga kapatid, mga kadonatics, panonoorin na natin yung distraction rally ng mga halimaw. Let's go. Matapos ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na suportado ang posisyon ng Pangulo na huwag na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagsama-sama naman sa isang misa ang mga grupong suportado ang impeachment. Isang Mass for Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsidalo nakasuot ng peach na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Sa misang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunay katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Dahil ito ay ating obligasyong moral. Nakikihalo na sa impeachment politics. ay isang obligasyong moral, kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad ni na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nanawagan ng impeachment para kay VP Sara, para po sa aking mga anak. Ano kinalaman ni VP Sara doon? Ng tunay at katarungan po ang ustisya, ng ustisya. Isa pong
Isa po akong member ng EDP. Hindi nabasa masyadong script. Nawala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan. Inanunsyo din na Kaadik yung magkakaroon sila asawa ng mo. ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan ang impeachment. Hinihinga namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ng grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan as ay INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Kayo mga kapatiran nating ka Roman Catholic, okay lang ba ganon na gamitin yung simbahan para sa sariling interest? Grabe, sobra no? Mag-rally ka doon na impeach Sara sa loob ng simbahan. Ay, nako. Isa lang, dalawa lang pala yan. Peace and distraction. Good and evil. Kayo nang bahala. Kayo nang musgasin ng evil doon. Bye-bye.